So ito na mga kabatid, nako, lumabas na naman yung pagiging violente nitong ni Bato de la Rosa mga kababayan, ano? At alam nyo mga kabatid, hindi na ako nagtataka, no? Hindi na ako nagtataka mga kababayan kung bakit sobrang dami po, no? Sobrang dami pong biktima yung tinatawag na tukhang ng administrasyong Duterte mga kabatid. Dahil nga sa ganitong mentalidad, ano, tulad nitong kay Bato de la Rosa, na kung saan mga kababayan, makikita talaga natin dito kung gaano sila kabayolente mga kabatid dito sa kanilang mga kalaban sa politika. Tulad na lang nitong naging statement ngayon mga kababayan ni Bato de la Rosa laban dito kay Akbayan Party List Representative Perse Sindanya, na kung saan mga kababayan, ano, hindi lang po niya pinagbantaan na sasampalin yung muka ni Sindanya mga kapatid, kundi nilait-lait pa niya yung pagkatao ni Representative Sindanya na isang stroke survivor mga kababayan. So ayon nga dito mga kapatid sa naging statement ni Bato, ay ganito po yung kanyang sinabi mga kababayan: "Yang mukha mo sinapak ng di natin alam kaya ngiwi." Kita nyo yan mga kapatid, 'di ba? Sobrang brutal kung makapagbigay ng kanyang ng kanyang opinion, 'di ba? Lumapit ka nga rito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Oh, 'di ba? Ganito ba mga kapatid? Ganito ba ang isang uri ng senador na dapat ihalal ng taong bayan? Oh, alam nyo, itong si Bato mga kababayan, swerte lang to kasi noong tumakbo siya mga kapatid bilang senador, no, ay kapanahunan pa ni former President Duterte, na kung saan mga kababayan talagang malakas pa, no, masasabi nating malakas pa ang impluwensya ni former President Duterte. Pero ngayon mga kapatid, I don't think so mga kababayan, no? I don't think so na makakalusot pa uli itong si Bato. Lalo na dito mga kababayan sa ganitong pag-uugali na kanyang pinapakita ngayon sa harap ng taong bayan. And ito mga kapatid, ang nakakalungkot lang dito, ano, kasi nga pagka halimbawa ordinaryong empleyado ka ng gobyerno, 'di ba? Pag ordinaryong empleyado ka lang ng gobyerno mga kapatid at gumawa ka ng mga ganitong statement laban sa iyong kapwa empleyado or sa kahit sinong civilian diyan, ay mai-ethics ka na kaagad. Pero dito mga kababayan, ano, walang ethics ngayon, 'di ba? Kasi ang nagsasalita senador. 'Di ba? Yan yung mga kapatid, ano, masasabi nating unfair. Pag sila ang nagsalita laban sa kanilang kapwa ay okay lang, 'di ba? Walang mga ethics complaint na pwedeng ihain sa kanila. No, pero pag ordinaryong empleyado ka lang at meron kang hindi magandang binitawang salita sa iyong kapwa, abay mai-ethics ka na kaagad, babasahan ka na kaagad mga kapatid ng kanilang code of conduct. Pero dito ngayon, wala tayong narinig mga kababayan, no? Wala man lang ni isang mga senador diyan ang naghain ng ethics complaint laban dito sa naging pahayag ni Bato de la Rosa mga kapatid laban kay Representative Sindanya. Pero dito mga kababayan, maganda po ang naging sagot mga kapatid, ano? Maganda po ang naging sagot dito ni Representative Sindanya dahil mga kapatid, talagang na-real talk dito si Bato. Talagang alam mo yun, parang pinapalabas si Sindanya dito mga kababayan na hanggang salita ka lang, no? Bato de la Rosa, hanggang yabang ka lang sa mga kapwa mo Pilipino, pero pagdating sa China, duwag ka. 'Di ba? Yun yung mga kapatid, kasi sabi nga ni Sindanya dito mga kababayan, no? Sasapakin daw ako ng isang senador, sabi niya. Ang tapang naman niya, sana ganyan din siya katapang laban sa China sa WPS at sa pagharap sa ICC. Alam nyo, napakaganda ng rebat dito ni Sindanya mga kapatid, ano? Dahil masasabi kong tagos talaga sa buto mga kababayan itong kanyang naging sagot dito sa mga banta ni Senator Bato de la Rosa laban sa kanya. Ito ba mga kapatid, baka naman iiyak na naman siya, no, ng crocodile tears at kakaripas takbo gaya ng pagtakbo niya noon sa hawak niyang paputok.
Ang ganda, ang galing. Ang masasabi ko mga kapatid, no? On point lahat ng rebat dito ni Sindanya mga kababayan laban dito kay Bato de la Rosa. 'Di ba? Kasi nga mga kapatid, pagdating sa issue ng WPS mga kababayan, totoo naman. 'Di ba? Na itong kampo nila Duterte kasama na si Bato de la Rosa mga kapatid ay tikom ang bibig. 'Di ba? Ayaw nilang kontrahin ang China mga kababayan dahil obviously mga pro-China kasi sila mga kapatid. 'Di ba? So ngayon, nasampal siya ng katotohanan dito mga kababayan ni Sindanya. At isa pa, itong issue nga ni Bato de la Rosa mga kapatid patungkol sa ICC. 'Di ba? Kasi nga kung noong nakaraang nawawala ako. Noong mga nakaraang I think nakaraang buwan yata, no? Last January ay napabalita nga itong si Bato de la Rosa mga kababayan na kung sakali, no, sabi niya kung sakaling matuloy yung pagpasok ng ICC dito sa Pilipinas mga kapatid ay tatakbo daw siya ng Supreme Court. So dito pa lang mga kababayan kuha na siya. Nakahon siya dito ni Sindanya mga kapatid, no, sa mga naging rebat ni Sindanya laban sa kanya. Pero ganun pa man mga kababayan, no. Ito po'y hindi magandang halimbawa ng isang national officials mga kapatid. Itong mga ganitong statement na binitawan ni Bato de la Rosa laban sa kanyang kapwa politiko. 'Di ba? Kasi okay lang naman mga kababayan na mag-criticize tayo ng kapwa politician natin kung meron tayong hindi gusto doon sa kanilang mga sinabi. Pero yung alam mo yon, yung below the belt ka na pagbabantaan mo yung isang tao na halika nga dito, no, nang masampal ko yung kabilang mukha mo para pumantay naman, 'di ba? Pero yung mga ganyang bagay na panlalait sa kapwa mo politiko mga kababayan ay hindi na po yan nararapat na lumalabas sa bunganga ng isang national politician tulad ni Bato de la Rosa na isang senador. 'Di ba? Or kahit sa sinong politiko, hindi mapa-national man o mapa-local, hindi dapat lumalabas yan kasi mga kapatid, hindi magandang halimbawa yan sa taong bayan. Yung mga ganyang pananalita. Pero dito mga kapatid, makikita natin na itong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan ay hindi po marunong tumanggap ng kritisismo. 'Di ba? Hindi sila marunong tumanggap mga kapatid ng mga opinion ng ibang politician laban sa kanila. Kaya every time na nakakarinig sila mga kapatid ng mga hindi magagandang salita, yung ginagawa nila ay pagbabanta kaagad mga kapatid. Ito isang example na to mga kababayan, isang example na to masasabi kong parang merong kaunting injustice dito mga kapatid. Kasi nga gaya ng sabi ko, pagka ordinaryong empleyado ka lang ng gobyerno at gumawa ka ng mga ganitong statement laban sa iyong kapwa ay babasahan ka na kagad ng Code of Ethics mga kapatid. Pero dito kay Bato de la Rosa, talagang nag-viral pa. No, talagang kumalat pa tong pagbabanta niya dito kay Sindanya, pero wala tayong narinig mga kababayan, wala tayong narinig na mga kapwa nila senador na nag-file ng ethics complaint laban dito kay Bato de la Rosa mga kapatid. 'Di ba? Sana po maging patas, no? Maging patas po sana tayo. At sana si Senador Risa Hontiveros mapansin niya ito at kontrahin niya, gawan niya ng sampulan niya itong si Bato de la Rosa na 'di ba? Hindi ka dapat nagbibigay ng ganyang salaysay Mr. Senator. No, kasi senador tayo, dapat maging halimbawa tayo sa ating mga kababayan. 'Di ba? So, masasabi ko rin mga kapatid na itong salaysay ni Bato de la Rosa ay isang immoral, no? Isang uri ng immoral na pananalita galing sa isang politiko, 'di ba? Wala Alam nga naman mga kababayan, ikatuwa natin tong ganitong salaysay ni Bato, 'di ba? And hopefully, merong mag-react diyan ng mga senador or di kaya congressman laban dito sa naging salaysay ni Bato de la Rosa mga kababayan laban kay Sindanya, no? Mag-file man lamang sila sana ng ethics complaint dito kay Bato de la Rosa. And 'yun na nga mga kapatid, ito ba ang uri ng senador na dapat natin iboto, no? Nitong 2025 elections? Hindi marunong tumanggap ng kritisismo, nagbabanta kaagad, 'di ba?
Hindi na po ito dapat maulit mga kababayan at mangyayari lamang po ito kung iiwasan natin yung ganitong klaseng politiko sa darating na eleksyon. Hanggang dito na lang. Adios.